Hallelujah. Mapagpalang araw ng banal na kapahingahan sa ating lahat, mga kapatid. At ito na naman tayo sa ating pagninilay-nilay sa salita ng ating lahayam through His disciples, through our apostles of our Messiah. Kaya mga kapatid, pagninilay-nilayan natin at magiging pagtantuhin natin ang isang banda ng sinabi ni Apostle Peter sa kanyang sulat, unang sulat niya in chapter 5 verse 6 to 11. Titingnan natin dito kung ito'y makakatulong ba sa ating paglalakbay bilang nananampalataya sa ating nag-iisang alahayam na may likha ng lahat, kahit na marami na tayong mga nababalitaan, nababasa, napapakinggan na iba't ibang mga suhestyon, iba't ibang mga pananaw at iba't ibang mga pananampalataya. Ngunit bilang nasa mortal na tinatanaw natin ang spiritual na pamumuhay at naniniwala tayo na may isang supreme being na lumikha sa atin bilang tao, mas naka-incline tayo sa salita na kung saan dito natin na itatag ang ating mga pananampalataya at naniniwala tayo na binigay sa atin ng ating Ama, our Divine Father, yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating Messiah. At ang ating Messiah naman ay pinapakita niya ang pamumuhay bilang tao, mortal na tao, na ipinakita niya how to endure, how to be patient, how to be an obedient person. Kaya ang mga witnesses niya, physical witnesses niya, ay nagsusulat din ng mga encouragement sa bawat sumusunod or sa mga sumusunod na mga henerasyon ng mga taong tinatawag na mananampalataya. Kasama na tayo dito. Kasama na tayo sa mga naniniwala nito. Hallelujah. So, in my own experience, mga kapatid, mga kaibigan, nung ako'y tumatalima sa pagsunod sa salita na nakasulat sa kasulatan, there are so many instances na itatanong ko sa sarili ko, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong sinusunod ko? Ano ba ang mapapala ko sa pagsunod nito? Dumating sa punto, mga kapatid, mga kaibigan, lalong-lalo na sa tinatawag kong quiet time in my personal meditation, patuloy akong magninilay-nilay. Nire-recall ko ang mga nagdaang mga araw at panahon sa aking buhay at tinitingnan ko rin ang aking patutunguhan ng nagbabatay sa aking paniniwala. May mga panahon na dumating sa buhay ko na
minsan I doubt my belief. I doubt the faith I have. Bakit? Dahil sa mga circumstances na aking nararanasan, dumaan sa aking buhay. Minsan nakakapagtanong ako, totoo ba talaga na may alahayam? Totoo ba na kung ang tao ay lilisan sa buhay na ito ay may panibagong pintuan o may bagong kabanata ng buhay na walang hanggan? Then, in my own perspective and in my own belief and understanding, nung binabalikan ko ang lahat ng mga pangyayari at nangyayari sa aking buhay, sinasabi ko sa aking sarili, oo nga no, kung iisipin ko ang sinasabi ng iilan na aking napapakinggan at nababasa at nakikita na may nagsasabing ang tao ay parang hayop lamang, hybrid animal na tinatawag sa science, naisilang siya, nabuhay siya, at nang siya'y mamamatay ay wala na. Nung kinoconsider ko ang paniniwalang iyon, napagtanto ko, nga naman kung ako ay parang putok sa bungo lamang, sumisibol, or parang halaman lamang na sumisibol pagkatapos ng kanyang duration, lifespan, wala nang kasunod, wala nang dapat pag-isipan. I do what I want. I do what I want to do. Yung kagustuhan ng laman, gagawin ko. Ngunit, kasi wala lang naman di ba? Ngunit sa isang banda, nung kinoconsider ko ang perspektibong iyon, merong hindi ko maiintindihan sa simula nung ako'y dumating sa puntong iyon. Merong something na nagsasabi sa isipan ko, dito sa kaloob-looban ko, nang nababatay naman sa nababasa, naoobserba patungkol sa tinatawag na pananampalataya. Kung ang tao ay parang putok sa bungo, o parang halaman lang, o parang hayop lamang, nagiging hybrid animals lang ang tao, siya galing. Sino ang gumawa sa kanya? Sino ang gumawa sa akin? Sino ang gumawa sa mga nakikita kong mga halaman at ibang mga living things na tinatawag, and non-living things? Yun ang nakakapag-trigger sa akin na mas yayakapin ko ang isang tinatawag na pananampalataya sa nag-iisang supreme being. Hanggang sa dumating ang punto na nandito na nga tayo, in short, to make the story short, na nandito na tayo sa kamalayang ito. Na sa kabila ng buhay na ating tinatamasa ngayon, merong mas malalim, mas matatag, at mas
makabuluhang pamumuhay na tinatawag dito sa kasulatan, na tinatawag dito sa Biblia na eternal life. Kaya naitanim ko sa puso't isipan ko na mas mabuting sumunod sa anumang magaganda at mabubuting mga salita na aking nababasa sa kasulatan ito, kahit na may mga nagsasabing it is a myth. Believing and obeying the words of the so-called Bible is a myth. Siguro kayo mga kaibigan, mga kabatid ay nakakabasa na o napapakinggan nyo na ang mga individual na nagsasabi ng mga ganitong perspektibo. Ngunit nung dito, nakapagdesisyon ako sa sarili ko na sumusunod dahil nga kung susundin ko naman ito ay wala namang mawawala sa akin, bagkus meron akong makukuhang gantimpala. Kung wala naman, kung totoo naman ang kanilang paliwanag na parang cycle of life, parang kung sinasabi lang na lumitaw lang tayo, nabuhay lang tayo at pagkamatay wala na, wala rin namang kaso, wala namang mawawala din sa akin. So yun ang isa sa mga nagpatatag pa lalo sa aking pananampalataya at paniniwala sa nakagisnan nating kasulatan. Although sinasabi natin na it was altered by some individuals para sa mga personal interests or para mailigaw talaga ang tao na hindi masunod ang orihinal na disenyo ng Creator. In short, mga kapatid, sa buhay mananampalataya sa ating Supreme Being, sa ating Aba Yahuwah, kailangan nating magpakatatag, kailangan nating patatagin pa ng husto ang ating pananampalataya sa Kanya, ang ating paniniwala sa Kanya. As I've said before, last 7 days of Sabbath sa ating message, na kailangan lang nating magiging masunurin. Bakit? Dahil ang isang mananampalataya at pananampalataya ay may kaakibat ito. Sinasamahan ito ng pagsunod. Faith is accompanied by obedience. Magkasama yun. Ang isang matatag na pananampalataya ay ang kasama at kaakibat noon ay ang pagsunod, obedient. Kaya nga nagsabi ang ating mga propeta, obedient is better than sacrifice. Through the mouth of the prophets, ang ating alahayam ay nagsasabi, obedient is better than sacrifice. Bakit? Madali namang gawin ang mga sacrifices. Madali lang gawin yun. Kahit walang obedient. Walang obedience, pwedeng mag-sacrifice ng kung ano-ano. Kapatid, hindi siguro tama nang sasabihin mong magsakripisyo ang isang tao na walang obedience. Tingnan nyo mga kapatid, the true obedient, ang totoong pagsunod,
Di po ba, kung babalikan natin ang history ng mga Israelites, lahat, in general, di po ba, ang karamihan sa kanila sumusunod lamang kay Moses. Sa panahon ni Moses, sumusunod lamang kay Moses dahil sinasabi ni Moses na ganito ganyan at may nakukuha sila, may nakikita sila. At kalaunan, di ba nagre-rebuild din sila kay Moses? Bakit? Sumusunod lang sila sa Agos. Sumusunod ang iba sa kanila, sumusunod lamang sa karamihan na may pagsunod. Totoong pagsunod, obedience. Ba? Sila ni Korah, grupo ni Korah. Ano nangyayari? Di ba nagre-rebuild din? Tingnan nyo ang mga sumusunod sa Messiah. Anong sinabi ng Messiah sa kanyang pagsasalita sa ilang? Nung sinasabi niya, sumusunod lang kayo sa akin dahil sa pagkain. Yeah. Marami ang sumusunod sa Messiah sa kanyang journey, sa kanyang ministry, sa kanyang kapanahunan. Ngunit nung sila'y kumbaga kinukumpronta na or sinasabihan na ng Messiah ng talagang harap-harapan, dahil alam ng Messiah ang kanilang mga puso, alam ng Messiah ang kanilang mga isipan. Sinabi ng Messiah minsan sa mga tao, sumusunod lang kayo sa akin dahil sa pagkain, di ba? Dahil pinapakain niya ang lahat ng mga sumusunod sa kanya pag naabutan na ng kainan. Nung na-witness ng mga tao that 5,000 men, maliban sa mga babae at mga bata, ang recorded 5,000 men pinapakain niya sa pamamagitan ng 5 loaves of bread and 2 fish. 2 pieces of fish. So nakikita nila yon. Kaya sumusunod sila. Sumusunod lang sila dahil may makukuha sila. Iba yung tinatawag na faith with obedience. At ang great example dyan ay ang pananampalataya ni Abraham. Kaya nga nagiging ang titulo ni Abraham ay Father of Faith. Sinusunod niya nang wala siyang tinititigan na makukuha. Anong makukuha niya kung yung pagsunod niya na ialay si Isaac? Ang sinasabi ng alahim, give me your son, sacrifice him for me. Diba kung tayo siguro yun, sasabihan, ang sasagot natin sa nagsasalita, sasabihin natin, di po ba hiningi ko ito sa inyo, nirequest ko ito sa inyo, itong anak na ito, itong taong ito, nire-request ko ito sa inyo. Ngayon, babawiin mo, kukunin mo, laban bawi ka pala eh. Di ba? In negative ways. But Abraham did not do that. Hindi siya nakikipag-argumento sa ating alayam. Pagkus, sinusunod niya ng buong puso. Kahit sa simula, meron siyang kunting pag-aalinlangan at but with his obedience to his faith into the Almighty, ginawa niya. Under the process. Kaya nung sinunod ni Abraham ang testing ng pananampalataya sa kanya ng ating Elohim, ng ating alayam, blessings overflowing to the lives of
to the life of Abraham. Okay? Nagiging humble si Abraham. Sinusunod niya. Kaya mga kapatid, titingnan natin ang sinasabi ni Apostle Peter dito sa chapter 5 ng kanyang unang sulat in verses 6 hanggang 11. Babasahin. Let me read mga kapatid. English version. Ito ang nasusulat. Humble yourselves therefore under the mighty hand of Elohim, so that at the proper time He may exalt you, casting all your cares or your anxieties on Him, because He cares for you. Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. And after you have suffered a little while, the Elohim of all grace, who has called you to His eternal glory in Messiah, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. To Him be the dominion forever and ever. Amen. Ito ang nakasulat sa 1 Peter chapter 5 verse 6 hanggang 11. Now, ano ang tinuran dito ni Peter mga kapatid? Una, sabi niya, humble yourselves, therefore, under the mighty hand of Elohim, so that at the proper time He may exalt you. Unang makikita at mauobserba natin dito sa sinabi ni Peter, we must humble ourselves. Magiging mapagkumbaba tayo. Conclusive ang sinabi dito ni Peter mga kapatid. Sabi niya, humble yourselves therefore under the mighty hand of the Almighty. Magiging mapagkukumbaba tayo sa ilalim ng pangangalaga ng ating alahayam, sa ilalim ng pangangalaga sa kanyang mga kamay. Di ba sabi ng ating Messiah, wala sa kanila ang mahuhulog or snatch, makakakuha. Walang makakukuha ninuman sa kanila sa aking mga kamay. So if we are humbled ourselves therefore to our Almighty Elohim, the devil that of rolling and roaring like a lion, hindi niya tayo masasagbang if we truly humble ourselves before our Elohim. Dahil promise niya pangako niya na walang sino mang ang makakasagpang sa atin, sa kanila na mga nasa kanyang kamay. All we have to do is we must humble ourselves before
the Almighty. Hallelujah. Pangalawa, in verse 7, ano ang kanyang tinuran? Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Lahat ng ating mga pangangamba, lahat ng ating mga doubt, lahat ng ating mga kinatatakutan, lahat ng mga worries in life. Ito ang kanyang sinabi. Casting all your anxieties on Him because He cares for you. Tama. Absolutely. Our Almighty Elohim careth for us. Only the devil, only the adversary is the father of lies. Our Heavenly Father, our Heavenly and Almighty Elohim could never lie. Hindi siya nagsisinungaling. Lahat ng kanyang ipinangako at pangako, tinutupad niya. Nasa sa atin lang. Kagaya ng ating nasabi nung nakaraang sabat. We can totally experience the fullest of the so-called salvation if we choose to grab it and feel it and enjoy it. Kaso lang, mga kapatid, mga kaibigan, sa ating paglalakbay, mas nai-entertain natin, mas nabibigyan natin ng pansin ang mga anxieties in life. At mas nabibigyan natin ng atensyon ang mga pangbubuli, mga offer ng kamunduhan. This is real. Kaya nga sabi ng kasulatan, we must fight the good fight of faith. Because every day is battle. Yun ang sabi ni Paul. Our battle is not against flesh and blood, but of spiritual forces and principalities. So kailangan nating magiging firm and stable in our spiritual standing. Iisipin mo na lang, kapatid, kaibigan, kung ipagpapalit mo ang iyong pananampalataya sa kakapiranggot na kayamanan, karangyaan, katanyagan, at pangangailangan pisikal, mortal. Kung ipagpapalit mo ang buhay na walang hanggan na ino-offer, pinapangako ng ating alahayam sa bawat isang matatag na mananampalataya hanggang sa dulo. Ang buhay na walang hanggan na kanyang pangako, kung ipagpapalit natin ito sa kapiranggot na mortalidad ng pangangailangan pisikal, alam na natin kung ano yun. At may pangako din, specific na pangako ang ating Misaya dyan. Talo ka. Talo tayo. Bakit? Sasabihin na nating aabot tayo ng 100 years old. 100 years sa mortal na pamumuhay na ito. Is that 100 years of living as a mortal is worth
is worth na ipagpapalit mo sa tinatawag na eternal life, buhay na walang hanggan? Ipagpapalit mo yan sa mga kung ano-ano lang na mga sahog ng pananampalataya? Mga savoring sa pananampalataya, seasoning of belief or faith. Kunting galit, kunting pagnanasa, kunting tawag dito yung pagsamantala, kunting lying, proseso na yan mga kapatid, proseso na yan ng distraction na hindi natin makakamtan ang pangako ng ating Ama na buhay na walang hanggan. Ha? So kailangan lang natin mga kapatid, sabi dito sa verse 9, resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood throughout the world. So, ang iisipin natin mga kapatid, mga kaibigan, hindi tayo nag-iisa sa mga sufferings na ating dinanas. Hindi tayo nag-iisa. Yun ang sinabi ni Pedro. Sabi niya, magkahalintulad lang ang inyong mga nararanasan sa mga kapatiran natin sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi ka nag-iisa kung ikay naghihirap ng pangangailangan sa ngayon. Hindi ka nag-iisa. But take note, mga kapatid, this is a source of spices of purification of faith unto our Almighty Elohim. Kaya kailangan lang natin magiging humble under the hands of our Elohim. Kailangan lang nating mapagkumbaba kung anuman ang kanyang pinapahintulot, iisipin natin that this is for our own good. Because Father knows everything. What's for good to His sons and daughters. Our Heavenly Father knows everything. Nothing hidden. Wala tayong maitatago at walang nakatago sa Kanya. Lahat open. Lahat nakikita niya. If He allows these circumstances, this is for our own good. Yun ang isipin natin mga kapatid, mga kaibigan. Dahil sa sinabi natin nung una na ang lahat ng mga winners sa anumang patimpalak ay sumunod, dumaan sa mga paghihirap ng trainings. And this is not a simple patimpalak. The kingdom of Elohim is worth living for in eternity.
Sige nga, ilagay mo ang sarili mo. Ilagay natin ang ating sarili na sige nga, sige, tayo ang masusunod. Itong mortal na katawan ang masusunod at susundin natin. Sundin natin ang layaw nito. Pagkatapos, iisipin natin, pagkatapos, wala nang buhay na walang hanggan? O kung merong buhay na walang hanggan, di ba nakasulat sa kasulatan? We are judged by our deeds, good or bad. Yun ang nakasulat sa Book of Revelation. In the last day, kung haharap na tayo sa final judgment. Kapatid, hindi ako naniniwala dyan. Kung hindi ka naniniwala, so be it. Pero sa mga naniniwala, kailangan tayong magmumuni-muni, maghuhunos dili tayo sa paggawa ng kamalian at kabulastugan sa ating pananampalataya sa ating Elohim dahil may kaakibat na parusa. May kaakibat na reward. Kung gagawa tayo ng kabutihan, susundin natin ang Torah ng ating alahayam, susundin natin ang kanyang rules and regulations. Makakamit natin, matatanggap natin ang kanyang gantimpala na ipinangako sa atin. Ngunit kung tayo'y magre-rebuild, matatanggap din natin ang pinangakong kaparusahan. So ngayon mga kapatid, mga kaibigan, pipili na lang tayo. Ano ang susundin natin? Magpakatatag na may endurance sa ating pananampalataya o susuway at gagawa ng hindi makakapagpasiya sa ating Creator. Ganun lang kasimple. Di po ba? Ngunit mga kapatid, bilang inyong kaibigan o kapatid na nagmamahal sa inyo, ako'y magsasabi, let us do it. Let us do what the scripture tells us. Let us do what the Torah of our alahayam taught us. Kung ano ang itinuturo at natututunan natin, pagsikapan natin at pagtibayin natin, nagkagampanan ang ating mga tungkulin bilang so-called believers of the way. Hallelujah. In the end, ikaw at ako lamang ang magdidesisyon at nagdidesisyon sa anumang mga bagay, anuman ang ating gagawin at magagawa. Kaya mga kapatid, hopefully sa oras na ito at sa araw na ito, nakapagbigay na naman tayo ng punting paalala at encouragement sa bawat isa na makakapanood sa ating video. Hallelujah. Hanggang sa muli. Once again, happy Sabbath and I love you all. Shalom.